Hello mga ate and kuya, for today's video ay eto na nga yung aking ginawang mga uling nagawa sa karton. Nabilad ko na nga rin pala yan ng 2 araw, kaya naman magaan na siya at ready to use na siya. At ituturo ko nga sa inyo kung paano yan ginawa. So nagbabad nga ako dito ng 24 hours na ibinabad ko pala yung karton ng 24 hours o buong magdamag. Pagtapos ko nga pira-pirasuhin yan o gunting-guntingin ng maliliit, ay diretso ko na yan ibinabad sa tubig. Pagkatapos nga kinabukasan, ayan na nga't piniga-piga ko na para mawala yung sobrang tubig. Kasi hindi natin kakailanganin na marami siyang tubig dahil hindi natin yan mahuhulma. At nang mapiga ko na nga yan, ay ihuhulma ko na siya gamit ang PVC. Ganyan ang kakalabasan kapag napiga na yung mga karton. So, naglagari nga lang ako ng PVC dyan na prepare sa gusto kong laki na aking paghuhulmahan. Pwede nyo rin naman itong piga-pigain kung gusto nyong ibang shape, bilog lang or ano. Kasi ako mas maganda, pinapanood ko ay ganyan lang din yung kanyang ginagawa. Sa PVC lang din at pinukpok niya lang din. Gumamit lang din siya ng kahoy na pang dik-dik dyan. Kasi wala akong makitang kahoy, kaya ang ginawa ko na lang yung ano ba yan, yung panlagay sa paa ng mga anak ko. At yun yung aking pinagtyagaan. Pero, dinikdik ko muna siya ng martilyo para masiksik ko siya ng todo talaga. Kasi mas maganda talaga siya kapag siksik para hindi siya naghihiwa-hiwalay at padali siyang i-unmold dito sa PVC o tanggalin siya. Yes, nagaya ko nga lang ito kasi may dumaan lang din sa newsfeed ko. At syempre, why not hindi natin gayahin, di ba? Kung papakinabangan naman natin at magiging kagaanan natin o magiging kapakipakinabang para sa atin, why not hindi natin gayahin? Kaya naman yan sinishare nila para matuto rin tayo at para gawin din natin, di ba? Ay ang tawag diyan ay hindi pagdadamot ng mga vlogger na nagsi-share ng karunungan na alam nila. So, gusto ko rin ibahagi sa inyo kung paano yung gawin kasi gusto ko rin na matuto kayo. Lalo na sa panahon ngayon na mataas ang ating mga bilihin, ito ay hindi nabibilihin, ito ay pakalat-kalat lang o patapon ng mga bagay tulad ng karton, papel, lalo na ngayon na magbabakasyon, yung mga notebook na hindi nagagamitin, yung mga bond paper o papel na mga scratch ng mga anak natin, pwede natin gawing ganito. Ibababad nyo lang yan sa tubig, tapos kinabukasan ay ihulma nyo na sa gusto nyong hulma, tapos bibilad nyo na siya sa araw. Ganun lang kadali at kinabukasan may panggatong na kayo. Nakatipid na kayo, naka-save pa kayo ng, ano nga tawag doon? Oo nga, naka-save kayo na ng, ang gulo? Basta makakatipid kayo kung gagawin nyo to. Ito nga pala ay para sa mga masisipag lang at maraming time kasi kung hindi ka masipag at hindi ka matyagang gumawa ng mga ganito, hindi mo rin mai-enjoy to. Pero ako sa nakikita ko naman at parami ng parami yung nagagawa ko, natutuwa ako at nasisiyahan sa nakikita ko marami na akong stock na panggatong. Magmahal man yung mga gasol, meron akong madudukot o mawalan man ako ng pambili ng gasol o ano ba? Basta may panggatong ako na madudukot. Ganun yung mga ate and kuya. Madali lang talaga siyang gawin. Sundan nyo lang tong ginagawa ko at kayang-kaya nyo rin to mga ate and kuya. Gumamit lang kayo dyan ng pampukpok nyo para masiksik siya. Kasi kailangan siksik talaga siya para hindi siya maghiwa-hiwalay. At kailangan maihulma siya. Pwede nyo rin namang piga-pigain na lang kung gusto nyo naman din na piga lang siya. Ako kasi inartihan ko pa. Gusto ko pa nga dyan ay parang heart shape, square, mga ganyan. Pero mas okay na yan. At ang ganda rin naman ng kinalabasan niya kasi nga tuyong-tuyo talaga siya. Yung mabigat pa yan kasi may tubig. Pero kapag lumipas yung 2 araw na pagbibilad niya sa arawan, lalo na ngayon, maaraw ang panahon, samantalahin natin para pag tag-ulan, ay meron tayong magagamit o napanggatong. Nakita niyo, ang dami ko pang karton na gagawin. So, kailangan ko pa ng sipag at tiyaga. At yung pinagbabarang ko, gagamitin ko naman yung pandilig sa halaman. So, yun lang. Thank you for watching mga ate and kuya. Bye-bye. Uy, tapos